Hoy, China, kami naman, yung Pilipinas, rumesbak daw, no? Kinumpronta at hinaras ang isang Chinese maritime militia vessels. Uy, grabe to title na to ah. Alright, mula kay PHTV mga kapatid, papanoorin natin to at bibigyan natin ng reaction video and commentary. Samahan lang ninyo ako mga tol at syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay PHTV at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Iniulat na niresbakan at kinumpronta umano ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel sa West Philippine Sea matapos ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ginawang resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal. Parang isang pelikulang sana nga, no? Sana nga. No, ito video yung pinapanood natin mga tol, di natin pinatototohanan to. Di natin pinasisinungalingan. Reaction video lang tayo. Pero parang ito ay isang panaginip, no? Isang panaginip na ang Pilipinas ay gagawin ng ganitong hakbang. Di ba? So tuloy natin. Sinabi sa pahayag ng Philippine Coast Guard na nagsagawa sila ng law enforcement activity sa West Philippine Sea upang igiit ang pag-aangkin ng Pilipinas at upang ipakita sa mga Chinese na nasa ilalim pa rin ng pagkokontrol ng Philippine government ang nasabing karagatan. Imagine nyo na lang mga tol, itong pinapanood natin, itong ganitong klaseng balita, yung legit na nababalitaan na natin ngayon sa GMA, sa UNTV, sa ABS-CBN, mga ganon, na ang Pilipinas ganito nakatapang, di ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap mabalitaan yung mga ganito, na yung mga PCG natin, Navy natin, AFP, talagang tumitindig na mga tol. At pag may pumasok na barko ng ibang bansa o barko ng China particular, ganito ang gagawin talaga nila. No? Sana ganito yung nababalitaan natin, hindi yung China, binomba na naman ang barko ng Pilipinas. Ay, sa sarili nating easy, di ba? China, hinarang at binangga ang barko ng Pilipinas, di ba? Ganon yung kadalasan natin nababalitaan, pero sana nga yung mga ganitong balita, mga tol, ang susunod nating mapanood no? Ayon naman sa ilang eksperto, dapat umanong ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang kahandaan nito na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at ipakita sa China na hindi aatrasan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ginagawa nitong pananakot. Ganon dapat no? Idinagdag ng mga eksperto na dapat regular na magsagawa ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga law enforcement activities sa West Philippine Sea at striktong ipatupad ang batas ng bansa. Tama, ganun talaga dapat. Iniulat ito matapos hinimok ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno ng Pilipinas na i-challenge ang China sa pamamagitan ng paghain ng isang arbitration case tungkol sa agawan sa Panatag o Scarborough Shoal upang tuluyang linawin kung aling bansa ang may soberanya sa lugar. Nauna nang inakusahan ng China ang Pilipinas ng iligal na pagpasok sa karagatan nito malapit sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Carpio sa media na kailangan nating i-challenge ang China na isumite ang dispute sa arbitration dahil iyon lamang ang tanging solusyon. Hayaan natin ang arbitral tribunal na magpasya kung sino ang may soberanya sa Scarborough Shoal. Hindi na gagawin ng China yan, di ba? Alam naman nila yun Wala naman talaga silang karapatan dun di ba? Hindi rin naman nila kikilalanin yun mga tol kasi eto nga na-award sa atin, hindi naman nila kinikilala So kung lalapit sila doon, meaning kinikilala na nila yon, 'di ba? At pag ginawa nilang lumapit doon, ang first
thing na dapat nilang gawin is kilalanin muna nila yung naipanalo nating kaso, mga tol. Kasi lalapit ka nga do'n, ibig sabihin naniniwala ka do'n at nirerespeto mo sila. So kilalanin mo na 'tong nai-ano sa amin, nai-reward sa amin, 'di ba? Nai-award sa amin, mga tol. 'Di ba gano'n ang dapat mangyari, pero hindi na mag-aaksaya pa ng panahon ng China diyan. Balewala sa kanila 'yan, UNCLOS. 'Di ba balewala sa kanila 'yan, kahit pirmado nila 'yan, yung pirma nila wala 'yun, ano lang 'yun, pirmang hangin lang 'yun. Mismong pirma nila hindi nila nirerespeto 'yun at kumbaga wala silang palabra de honor. Ang Department of Foreign Affairs ay maring gumawa ng opisyal na challenge sa China na isumite ang kaso sa International Court of Justice at kung tumanggi ang Beijing, sinabi ni Carpio na ito ay dahil mahina ang kanilang claim at alam nilang matatalo sila. Talo naman talaga sila noon pa eh. Sinabi niya na kung talagang naniniwala ang China na pagmamay-ari nila ito, dapat handa silang isumite ang dispute sa arbitrasyon at sabihin nila sa mundo na handa silang mag-arbitrate at hayaan ang ICJ na magdesisyon sa kaso at sundin kung ano ang magiging desisyon. Ipinaliwanag ni Carpio ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas na nagpawalang bisa sa 9-dash line ng China na kung saan inangkin nito ang halos buong South China Sea ay pinag-uusapan lamang ang maritime dispute. Ngunit ang desisyon ay maaari ding i-apply sa mga territorial claims. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalanang opisyal ng Chinese military na nakahandang tumiwalag ang 100,000 mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party at tumanggi umano ang mga ito na ibuwis ang kanilang buhay para kay President Xi Jinping. Pwede ba yun? Eh komunistang bansa sila. 'Di ba? Hindi naman sila hindi naman sila malaya, hindi naman sila katulad ng demokratiko na pwede silang tumiwalag o sumuway na lang. Sa kanila hindi pwedeng gano'n, 'di ba? Ano sila communist party sila eh. Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping na magdeklara ng giyera at makipaglaban sa mga kaaway nito sa rehiyon dahil sasayangin lang ng Chinese President ang buhay ng 100,000 mga sundalo. Itinagdag ng Diba dyan nga, diba pagka ganyang bansa ka, hindi ka pwede mag-rally-rally, mga ganun mga bansa, diba? Hindi ka pwedeng lumaban sa gobyerno mo. Pag nagsalita ka ng ganun sa gobyerno mo, kulong ka agad. Diba? Pinaka mahigpit talaga, halimbawa North Korea, communist din yun eh. Komunistang bansa din yun, mga tol. Hindi ka pwedeng, talagang gobyerno talaga masusunod sa'yo. Diba? Hindi ka pwede mag-ari ng sasakyan basta-basta doon. Hindi ka pwedeng, yung mga gupit nga doon may sinusunod nga, 'di ba? Hindi ka pwedeng magpagupit. Kumbaga walang kalayaan, mga tol. 'Di ba? At isang pagtataksil sa kanila kapag bigla ka nagsalita ng ganyan sa gobyerno mo. Ano ba yung naalala niyo si Jack Ma, 'di ba nababalitaan ngayon? May nagsalita siya sa isang talk niya, tapos parang may nasabi siyang hindi maganda about sa kanilang gobyerno. O 'di ba nawala siya ng napakatagal? Hindi alam kung nasan siya, 'di ba? Napakatagal niyang nawala, hindi alam, kinulong, mga gano'n. Biruin mo, napakayaman nung taong 'yun. Ibig sabihin hindi uubra kahit mayaman ka, 'di ba? Ang mananaig pa rin is yung gobyerno nila do'n. So paano magsasalita ngayon yung mga nila diyan, yung mga general nila diyan, di ipinaligpit ka diyan. Chinese official na wala umanong magandang maidudulot kung makikipaggera ang Chinese military sa mga kalaban nito, lalong-lalo na sa US military, dahil siguradong magriresulta lang ito sa pagkamatay ng 100,000 mga Chinese. Totoo naman. Tumanggi namang pangalanan ang nasabing Chinese official upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa Communist Party at sinabi na handa umunong tumiwalag ang ilang general mula sa CCP at sinabi rin na pwersahan nilang aalisin si Xi Jinping sa pwesto. Iniulat ito matapos sinabi ng Chinese Embassy sa Manila ng Estados Unidos umano ang nag-uudyok ng mga kaguluhan
at nagpapataas ng tensyon sa South China Sea dahil sa pansarili nitong geopolitical interest sa rehiyon. Sinabi ng embahada na sa halip na maging isang responsableng superpower, ang US pa mismo ang lumilikha ng destabilisasyon sa buong mundo na nag-iwan ng maraming kaguluhan. Ngayon ay sinusubukan umano nitong i-destabilize ang Asia-Pacific region. Sinabi nito ng tensyon sa South China Sea ay mas pinalala dahil sa mga aksyon ng Estados Unidos habang paulit-ulit nitong binabantaan ang China sa pamamagitan ng patuloy na pagbanggit sa 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Meron naman kasi talaga, alam ng China yun. Idinagdag nito na ngayong taon, tahasang sinusuportahan ng US ang mga aksyon ng Pilipinas na kung saan paulit-ulit nitong nilabag ang soberanya ng China at nag-udyok din sa Philippine government na ayusin ang BRP Sierra Madre na kasalukuyang nakaground sa Rena Reef. Biruin mo, no? Tayo pa daw ang lumalabag sa soberanya ng China. Ngunit sinabi naman ng Department of Foreign Affairs ng BRP Sierra Madre ay nagsisilbing isang permanent station para sa mga personnel ng Philippine military na nakadeploy upang protektahan at isecure ang mga karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binatikos din ng komunistang bansa ang US Embassy sa Manila dahil sa paglabas nito ng mga pahayag tungkol sa Rene Jiao o kilala sa Pilipinas bilang Ayungin Shoal na kung saan ang bahura ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Meron tayong sovereign rights, 'di ba? Meron tayong karapatan diyan. At isa na doon mga tol, dahil nga pasok 'yan sa exclusive. Dahil nga pasok 'yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas mga tol. Tayo yung may karapatan diyan sa mga yamang dagat, lamang dagat mga tol, 'di ba? So tayo rin ang may pananagutan sa pagbabantay ng mga bahura natin diyan, sa pagbabantay ng mga ng karagatan na 'yan, 'di ba? At pirmado 'yan ng China nung nabuo ang UNCLOS mga tol. Pero tulad nga nung lagi nating sinasabi, ultimo pirma nila, hindi nila nirerespeto. So ano pang i-expect natin sa kanila para irespeto nila yung ating claim, 'di ba? Yung UNCLOS nga hindi nila nirerespeto International law hindi nila nirerespeto 'yan mga tol. Talagang tahasan nilang nilalabag ang batas. Tahasang nilang nilalabag at sinasakop yung ating soberanya mga tol. So unang-una, bakit ka maikipagkaibigan, 'di ba? Personal na lang, 'di ba? Bakit ka maikipagkaibigan sa tao na gustong agawin yung bahay mo o gustong kunin yung bakuran mo, 'di ba? Walang matinong taong maikipagkaibigan sa ganun mga tol. At walang matinong tao, mga kapatid, ang sasabihin napakabuti nila at wala silang kasalanan, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede kang magkomento sa ibaba at pwede mong i-share ang iyong mga opinyon sa loobin at palapalagay. Maraming salamat sa panonood mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.